Hi guys, luto serye. Bali ngayong araw guys ay mapapalaban tayo sa lutuan dahil may party tayo ngayon para sa 15 katao at samahan nyo akong magluto. At samahan nyo nga akong magluto guys ng 10 putahe. Bali ito yung mga lulutuin ko guys. Peri-peri whole chicken with roasted veggie, Dover sole butterfish, hummus and pita bread, shrimp ball, spinach puff, margarita pizza, tortilla chips and guacamole, at syempre ang ating salmon avocado roll. Kayo guys, ilan ang pinakamaraming bisita na nalutuan nyo? Ako kasi ang nakapagluto na ako para sa 40 katao. O nakakapagod talaga kasi ilang oras ka nakatayo, ngalay sa paghiwa, ilang oras nakababad sa lutuan. Pero okay lang kasi tanggal lahat yan kasi nasarapan lahat ng bisita sa mga niluluto ko. Bali guys, gumawa muna ako ng sauce na para sa ating imamarinate sa ating whole chicken. Sa isang bowl guys, pagsamasamahin ang red bell pepper, onion, garlic, chili. Optional yung chili guys kung gusto nyo maanghang yung peri-peri chicken nyo. Tsaka mas okay guys kung ang bell pepper na gagamitin nyo ay yung red. At tinimplahan ko ito ng paprika, garlic powder, onion powder, pepper, seasoning, konting oil at konting mekos na mekos natin yan. Syempre at i-roast natin. After ma-roast ito guys, ay i-blend mix lang natin siya para mas masarap siya pag ni-roast. O i-fry lang kung walang oven o air fryer natin guys, kung anong meron man kayo dyan na available. Basta ma-roast o fry nyo yung mga vegetable na gagamitin natin para sa pang-marinate sa peri-peri chicken. Bali guys, minarinate ko yung chicken for 24 hours o overnight siya. So pero depende na rin naman sa inyo kung kailangan ng lutuin agad siya, kahit ilang oras lang i-marinate okay na. Pero para sa akin mas masarap siya at mas siksik yung lasa pag overnight mo siya o 24 hours mo siyang minarinate. Pag ilalagay mo na yung guys, yung sauce na ginawa natin, isiksik mo yung sauce sa ilalim mismo ng balat ng chicken at saka singit-singitan ng manok guys, para yung lasa hindi lang sa labas siya, pasok siya pati dun sa loob ng manok once na ma-roast natin siya guys. Para guys naman sa ating roasted vegetable na isasama sa ating peri-peri chicken ay naghiwa lang ako ng carrots, potato, baby corn. At tinimplahan ko lang ito ng garlic powder, onion powder, paprika, mixed herbs, salt, and pepper. Tapos guys, yung chicken natin, gupitin nyo siya sa gitna at para ma-flat nyo siya at para pag sinerve yung food, maganda yung presentation ng food. Tapos guys, preheat na kayo ng oven ng 200 Celsius at pag isasalang nyo na yung chicken, ibabaan nyo siya to 180. Tapos every 5 to 10 minutes guys, pahiran nyo siya ng sauce guys para masiksik yung lasa at mas masarap siya guys. Tapos guys, bantay-bantayan nyo siya para hindi siya masunog at hindi rin mahilaw at maluto siya ng tama. Para naman guys, ating second dish o second putahe na shrimp ball ay bili lang kayo guys ng fresh shrimp kasi gagamitin natin yung shrimp tail para sa dish na to. Gugupitin nyo lang siya ito ng paslant katulad ng sa video guys. At huwag nyong kalimutan na tanggalin yung itim sa gitna ng hipon guys kasi malansa yon. After nyong malinisan, ilagay lahat ng sahog sa mixer. Yung shrimp, onion, and garlic. Tapos, pag na-mix blend nyo na siya guys, sa isang bowl, pagsamasamahin ng shrimp mix, cornstarch, egg, baking powder, pepper, seasoning, and breadcrumbs. At saka i-mekos-mekos mo na siya guys. So, para naman sa pagbilog nito guys, lagay nyo ng mantika yung kamay nyo para hindi dumikit yung shrimp natin sa inyong kamay. Paalala lang, naghugas ako ng kamay yan guys. So, kahit hindi man ako gloves ay malinis po yung kamay ko. So depende kasi sa lulutuin mo guys kung kailangan mong gumamit ng gloves o hindi. Kasi tinry kong gumamit ng gloves guys at lahat ng shrimp dumikit lang sa gloves. So sa shrimp ng buntot guys, halimbawa nabilog mo na siya, itutusok mo yung buntot dun guys sa gitna. After nyo siya ibilog guys, ilagay nyo siya sa ref kahit ilang oras lang para maging firm yung pagkabilog ng shrimp guys. So bago nyo siya iprito guys, mag-prepare muna kayo ng harina, egg at breadcrumbs. Yung harina guys, tinimplahan kayo ng garlic powder, onion powder, paprika at pepper. Para may lasa din yung harina guys pag inikot mo dun yung ating shrimp ball. Yung shrimp ball natin guys, lutuin nyo lang siya sa mahinang apoy, wag sobra lakas guys kasi may hilaw yung loob. Ang pangatlong dish naman natin guys ay yung hummus. Bali nagpakulo lang ako ng chickpeas sa tubig na may asin.
2 hours ko din siyang pinakulo guys. So depende yun guys. Kung alam nyo namang malambot na, hanguin nyo na. O kaya bilhin na lang kayo ng nasa can na chickpeas. Para naman sa paggawa ng ating hummus guys, need natin ng tahini. So para naman sa tahini, need natin ng roasted sesame seeds at olive oil. Ilalagay nyo lang siya sa mixer hanggang sa mapino siya at maging malapot ang texture niya. So tungo na tayo sa paggawa ng hummus guys. Pagsamasamahin ng mga ito guys sa mixer, yung tahini na ginawa ko, yung chickpeas na nilaga nyo o binoil nyo, garlic, lemon, salt and pepper, cumin, cold water, ice, and olive oil. So, tansya-tansya sa paglagay guys ng cold water and oil. Huwag masyadong watery, huwag mo rin masyadong malapot. Saktong texture lang dapat. Ang pang-apat na dish naman na lulutuin natin guys, ang Dover sole butter fish. Bali ganito ang gawin nyo guys kung gusto nyo i-fillet yung Dover sole fish. Tanggalin nyo yung palikpik guys, magkabilaan yun gamit na laki ng gunting. Tapos yung buntot, hiwaan nyo lang para matanggal yung balat ng isda. Yung amoy nito guys, para siyang dry fish. So pag natanggal nyo na guys, hugasan at i-dry pat nyo siya sa kalagyan ng salt and pepper. So lutuin nyo muna guys para madaling mahiwala yung tinik. So dinifry ko muna siya sa butter na may rosemary, garlic. At pagluto nito guys, tanggalin nyo at yung butter, timplahan nyo ng thyme, dill, salt and pepper. Parang ihiwalay nyo na yung pinaka butter sauce dun sa fish kasi i-fillet na natin yung isda guys. So ngayon, i-debone na natin yung isda guys. Mas madali kasi siyang i-debone o matanggal ba, mahiwalay siya sa tinik pag naluto na siya. Kasi French cuisine yung ginawa kong way sa pagluto natin sa Dover sole fish natin guys. Simple lang yan ang pagkakaluto pero masarap. Abangan nyo sa part 2 ang 5 putahe pa na ihahanda ko sa party guys. Yun lang. Salamat!